Hello po. Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po, mga kababayan, mga minamahal. Ngayon po ay 25 ng Agosto, August 25, 2024. At ang oras po dito sa Los Angeles, California ay alas 6:45 ng umaga. Sunday po ngayon at medyo magandang panahon. At nais ko lang po mag-vlog patungkol dito sa legal ba o lawful ba ang ginagawa ni General Torre. Ayan po. At hahagipin ko pa yung sinasabi ni Robin Hood Padilla at saka ni Bato de la Rosa, yung pagbibigay ng reward. Opo. Kasi po parang pinapalabas nila ay parang may problema. At yan po ang ipapaliwanag ko ngayon para maintindihan po natin. Gagamitin ko po ang Biblia. Opo. Kasi kung walang Biblia kasi, kahit maghapon kayong mag-usap dyan, walang mangyayari. Wala. Pero pag Biblia po ang gagamitin natin, wala na silang tatanungin. Kasi authority po ang Biblia na pwedeng i-describe ang human nature o yung pagkatao ng tao. O ang Word of God po ay kaya niyang i-judge yung puso ng tao. Opo, iba po kasi ang Word of God ay nakukumbik ang tao. Ang ibig sabihin, nakukumbik ay naandun ang judgment na alam niyang tama. Ano po ang sabi ni Jesus Christ? When the Holy Spirit comes, ayan nga, mga salita po ng Diyos yan Ang Holy Spirit po ang nagdadala niyan o nagpapahiwatig sa tao. He will convict the word of sin and of judgment. Ayan po. Kaya nga nakakakumbik ito itong Word of God. Kaya yan po ang ginagamit ko para labanan ko itong mga tao ngayon na ganyan kay Bato de la Rosa, kay Robin Hood Padilla, kay Atty. Torion, ay sabihin ko na mali yung ginagawa nila. Opo. Marami kasi silang mga samot-saring mga panukala na kung katulad kay Robin Hood Padilla, kung mapakinggan mo nga, parang tama yung sinasabi niya. Hindi ba kanya yung reward, halimbawa kanya dalawang tao, A and B, nagagalit yung B kay A, ay mayaman si B. O, babayad siya, magbibigay siya ng reward para kasuhan o mag-testify. Ay oo nga nangyayari nga yan Pero mali ang tanong. Nangyayari po yan. Opo, nangyayari po yan na ang batas ay naaabuso at yan po ang nilalakad ni Jesus Christ. Matagal nang nilalakad yan ang batas, naaabuso, nakakapang-oppress, ginagamit ang batas para i-exploit ang mga tao. Yan po ang galit na galit si Jesus Christ. Samantala, yung mga parisyo kanya, kayong mga parisyo kayo, mga hypocrites kayo, you do not lift a finger, sabi niya. Pero binibigyan nyo ng heavy load ang mga tao. Ayan po Nasa Biblia po yan. Ay ito naman si Robin Hood Padilla at saka si Bato nagmamaang-maangam pa. Kunyari, tatanungin pa, hindi ba kanya
Ganun pa ang tanong nila. Opo, nagagamit po yan. At ang example po natin, kung ako po ang tatanungin nyo, o kung ako yung nasa Senado, didiritsahin ko na eh. Nagagamit yan. Opo, lahat ng batas po. At sinabi po ni Jesus Christ yan. Nagagamit po ang batas. Pero hindi pwedeng tanggalin ang batas yan kasi nga guidelines yan eh. Para sa righteousness. Guidelines po ang batas. Pero nagagamit po yan pang-abuso. At yan ang ginawa nila kay Laila de Lima. Kung ako ang naandun, sagutin ko, opo, nagagamit po yan. Baguhin mo ang tanong mo. Ang tanong mo ay nagagamit ba ang batas pang-oppress? Opo. Ganun yan diritsahan ang tanong lang nila, hindi ba delikado yan? O baka, ayan nga, abuso nga, inaabuso yan eh. Ayan po pauna ko lang po na salita yan para alam natin ang isasagot natin just in case na magtanong yung iba na, ay sir, overkill yan. Ganun ang kwan nila eh. Yung reward, sabi niya, ay delikado yan. Ay nasa batas na yan eh. Nasa batas na po yan eh. Ang ibig mo sabihin, aalisin mo yung batas na yan, yung may reward. Ay kahit na nga sa Diyos eh, may reward eh, hindi ba? Doon po nanggaling yan, yung mga reward na yan. Sa Diyos, pag ikaw ay nagtagumpay, dyan nga sa mga kuwan na yan, may reward ka sa Diyos. Yung mga temptation, hindi ba? Hindi ka sumama dyan sa temptation o hindi ka nahulog sa mga temptation. Sang-ayon sa Biblia, you will receive your reward. Hindi ba? Ngayon po ay ang sagot ko dyan ay opo, legal po yan, yung ginagawa ni General Torre. Legal po yan o lawful po yan. Kasi siya ang authority eh. Pero bago ko po talakayan yan, ay hayaan nyo muna na pasalamatan ko muna itong natin, mga subscriber natin. First batch po ito, Salamat po sa inyong lahat. Si Rosana Narumi ng Japan, Al Ulalya ng Bacolod, Pampanga. Alam ko ito sila, naandun din sila sa ibang vlog ito, Nababasa ko yung mga comments nila eh. At ako ay natutuwa na halos lahat ay pinapanood nila. Opo, at okay lang naman sa akin kung ilan lang ang nanonood, 20 ganyan o 50 ay okay lang naman eh. Alam ko naman na yung sinasabi ko dito ay hindi lang sa kasalukuyang panahon o yung issue ngayon, pwede pong gamitin ito sa ibang panahon. Opo. Kaya nga hindi ko inaalis yung iba eh, yung sa vlog ko. Hindi ko inaalis dyan sa YouTube channel ko. Yun lang iba na masyadong personal yung topic ko ay inaalis ko na kasi hindi applicable eh sa mahabang panahon. Pero itong ganito, applicable po ito. Kaya hindi ko inaalis. Nasa 700 na ata. 700 plus na yan eh, yung binablog ko na Ito po sila, itutuloy ko lang si Libra Girl, si Alex Sarmiento, Dolor Garcia ng Milano, Italy, Nana Antibi ng Bahrain, Will Utaib ng Laguna, Nelson Balyaran, Julia Magbanua ng Singapore, Andre Deliver, Arnold Pernan ng Cebu, Larry Narvaez, Josialan Elenita Skrapler ng Germany, Ben Puno, Leti Peralta ng Mambura Occidental, Mindoro, Maribel Baligat Colio, Quertiquio, Juna M, Rinaldo Aventino, Mer Herrera ng Ibaston, Illinois, Ernesto Aburgi,
Placer E. Duarte, Hiasmin San Juan, Roman De Paz, Mary Grace Santos, Pacman Do, John Cabrera, Louis Sigako, Ike Maglasang, Linda Trasmonte, Linda Walton, Sasha Andigwid, Lini Bungat, Agripino C., Eduardo Gonzales ng Singapore, Bumble D., Di Juana Duco, Ernesto Honrado, Josephine Lucas, Bert Abogado, Demetrio Pascual, Soledad de Maculangan, Brenda Martin, C.J. Torrio, Mirchol Torrentino, Brother Pacamara, Manuel Lim, Danilo Magno, Lawrence Alendayo, Edelberto Infante, Bus Reyes, Paul Vincent Lim, Sonny Gaya, Rupino Baldos, Betty Velasco, William Ilay, John DeCinco, Victorino Repran, Norman Nabatar, Bonifacio Abela, Danilo Magno, Carl Arman, Salvi Ibanez, Dumus Ticton, Tib Mercado, Bernadette Francisco, Yoser P.O., Cyril Andres, Hermihenil Dugardi, Rubin Delpin, Mama Gina, Lanzo Mintag, Leonardo Asibis, at saka si Jose Tosi. Salamat po sa inyong lahat. Ito po naman ang mga vloggers na nire-recommenda ko po sa inyo na ating suportahan at panoorin. Ito po sila, si Michael Apasible Bulletin, Attorney Insurrecto, Bunyog Pagkakaisa, Vlogcaster Armandin, Engineer Toto Kausing, Aling Marie, Mr. Sa Totoo Lang To, Christian Isgira, PMTGR Vloggers, The Action Man, Rondia Pantors, Divina Apostol, CJ Pischay, Kapihan ni Arta Tago, Demjos Journey, Kakamping, ang Batas with Attorney Claire Castro, at saka si Waldi Carbonil. Ugaliin po natin na makinig sa kanila at marami po tayong matututunan. At yung sinasabi nila ay para po sa bayan. O sige po, at tuloy-tuloy na po tayo sa ating topic ngayon. Patutunayan ko po na kuwan po yan, legal yan, o lawful po yan, yung ginagawa ni General Torre. 1 Corinthians chapter 10, verse 22 hanggang 24 po. Babasahin ko lang po, are we trying to provoke the Lord to jealousy? Tinatanong po ni Paul, are we trying to provoke the Lord to jealousy? Are we stronger than He? Mas malakas pa ba tayo sa Diyos? Yan po ang tinatanong ni Paul. Tayo ba ay mas makapangyarihan pa sa Diyos o mas malakas pa ba tayo sa Diyos? Kasi pinuprovoke natin sa jealousy. Ayan po, hindi ba? Are we provoking the Lord to jealousy? Sa ibang version po, ganun ang pagkasulat eh. Everything is lawful. Ayan na, hindi ba? Kasagutan na yan eh. Everything is lawful, but not everything is beneficial. Or sa iba, helpful. Everything is lawful, but not everything is constructive or build up. No one should seek his own good, but the good of others. Yan po nakasulat. Pero dito, sinasabi po dito na everything is lawful or all things is lawful. Sabi ni Paul. Ay nabubwisit na rin siya kasi sa mga pilosopo ng tao. Kaya ang binigyan niya ng pansin dito, huwag na natin pag-usapan yung lawful na yan. Ang pag-usapan natin po ay beneficial ba yan? O kung yung ginagawa natin ay can build up o it is constructive o can edify. Ayan po ang mas mahalaga. Of course, ito po ang binabanggit ni Paul dito, papunta sa righteousness o papunta sa beneficial ba ito sa righteousness o beneficial ba ito para masave ang tao? Ganun yan. O helpful ba ito? Yan po ang dapat na pag-usapan natin. Hindi po yung lawful na yan. Lahat po ay lawful sabi niya
Nabubwisit na rin kasi siya eh. Dahil sa batas, ay alam naman ni Paul yan na ang batas ay nagagamit pang oppress. Opo. At hindi po maliligtas ang tao sa pamamagitan ng batas. Hindi. Hindi. On the contrary, because of the law, ang sabi ni Paul, ay hindi ka nga makakapunta sa langit. Kasi nga, puro bawal yan eh. Bawal kang magnakaw. Nagnanakaw ka ba? Bawal mangalo niya. Nangangalo niya ka ba? May condemnation po yan eh. Or death. The law bring death. Ayan po. Pero yung paniniwala, yung faith, brings life. Ayan po. Ay pero itong si Atty. Torion ay parating sinasabi na lawful o unlawful. Walang kwenta po yan. Walang kwentang pag-usapan yan. Ang tanong ko po sa inyo, pero hindi ito ang topic, ano? Ang topic kasi dito ay yung sa Diyos-Diyosan. Sumasamba sila sa Diyos-Diyosan. Pero wala na ngang Diyos-Diyosan ngayon eh. Wala na yan eh. Yung mga rebulto, wala na yan. Ang tao ngayon sumasamba na sa salapi. Ayan, o sa kapangyarihan, o katulad yan, kung malaki ang bayad, ay simple gagawa ng mga panukala yan, ng mga salisalita. O, legal ba yan? Sasabihin nila, ay, walang kwentang pag-usapan po yan. Walang katapusan po yan. Opo. Dito, ang tanong ni Paul ay, are you trying to provoke God to jealousy? Are you stronger than God? Yan po ang sinasabi. Kasi tapos na po yan eh. Tapos na po yung 10 utos. Pero nga, ang tao ay gumagawa pa ng mga batas eh. Plunder law, hindi ba? Nasolve ba yan? Hindi ba? Oh. Huwag kang magnanakaw. Ang sabi na huwag kang magnanakaw, huwag kang mangangalo niya, huwag kang magtestify sa hindi totoo. Oh. Ay tapos ito si Robin Hood Padilla ay ayaw pang kini-question yung reward. Ay yung tao na nagtestify sa hindi totoo, yun ang paparusahan eh. Oh, kahit nakatanggap siya ng reward, maliit man o malaki yan, ay may kaso na siya eh. Kung mag-testify siya sa hindi totoo, hindi ba? O, ay bakit ano pa ang mga revision na gusto nyo? Dalawa ang kwan niya, dalawa ang kasalanan niya, at yan ang gusto po ng Satanas. Ang gusto po ni Satanas, dahil siya ay nakadestino na sa impyerno, magdala siya ng maraming tao. Ay, ayan na nga, hindi ba? O, yan na nga, yang nagmimulis siya ng bata, impyerno po yan. Oh, yan ang gusto ni Satanas na maraming maibulid niya. Madala niya sa impyerno. Ayan po. Halimbawa, si Dilima, hindi ba? Si Dilima, iisa lang niya. Oh, nagtestify sila na hindi naman totoo. Ay, lahat yung nagtestify na yan na hindi nag-recant, na hindi nagsisi. Delikado mapunta yan sa impyerno. Kung may 10 sila, ay yung attorney, ilang attorney, 10 sila. O adi 20 na sila. Ay yung mga kwan pa, yung mga talagang nagpanukala niyan, katulad ni Duterte, ay ilan na sila? 21 na sila. Adi lugi sila. 21 sila, isa lang ang ibibilanggo nila, hindi ba? Ay, yan po ang gusto ng demonyo, na 21 sila. Oh, pag-aralan nyo po yan. Humahanap lang po ng kadamay ang demonyo. Kaya ganyan. Kunyari, lawful ba yan o hindi? Ay ito nga everything is lawful to me, sabi niya, but not everything is beneficial. Oh, everything is lawful to me, but not everything is constructive. Ayan po, dalawa ang binanggit ni Paul dyan. Beneficial ba o constructive? Ayan po ang dapat natin na pag-aralan. Kasi nga kung batas lang ang pag-aralan natin ay 100 taon yan, walang mangyayari yan. Ang pag-aralan natin, beneficial ba o kaya constructive? O can build up yung tao, mabibuild up ba? O mabibuild up ba yung kaharian ng Diyos? Marami bang tao ang pupunta ron?
kung magpanukala kayo. Ganun ang sinasabi ni Paul. Puro kasi na lupol eh. Oh, nagagalit na si Paul dito. At si Paul po, attorney of the attorney ito. Pharisee of the Pharisee ito. Kaya alam niyang sinasabi niya. At inulit po yan sa 1 Corinthians 6:12. Inulit. Pero may additional po na impormasyon sa sa chapter 6 verse 12. All things, ganun na naman, hindi ba? All things are, babasahin ko lang po all things are lawful for me, but all things are not helpful. Inulit niya, hindi ba? Pag inuulit kasi, binibigyan ng emphasis. Opo. At para hindi makalimutan ng tao, sa chapter 6 po ito, yung isa sa chapter 10. Itataas ko lang po ng bahagya, Ayan. All things are lawful for me, but all things are not helpful. O ayan, di ba? So, ang pag-aralan natin, helpful ba yan? Hindi ba? O beneficial ba yan? Ay, pag-aaralan natin kung lawful ba yan o hindi, ay hindi, wala namang benepisyo dyan eh. O. Hindi ba? Nagpapasiklab lang yan, nagpapakita na siya ang magaling, na alam niya ang batas. Pero wala nga maliligtas dyan sa batas eh. Sabihin ko na walang tao na maliligtas. No one is justified by obeying the law is evident. Wala pong maliligtas. Nakasulat po yan sa Biblia. No one is justified by obeying the law is evident. Kasi nga, ay lahat naman nagkasala eh. All things are lawful for me, but I will not be brought under the power of any. Yan po ang sinabi ni Paul. Pero lilinawin ko lang po si Paul dito ay talagang born again ito o kaya save ito o talagang ipinagkaloob na niya ang kanyang sarili sa gawain ng Diyos. Kaya ang sabi niya, I will not be brought under the power of any. Ayan po, lawful yan. Pero hindi ako pwedeng susunod sa iyo, ang sabi niya. Kasi ikaw ay makasalanan ka. Yung po ang ibig sabihin yan. Lawful yan, sabi niya. Pero alam ko yan na mali yan. At hindi ako susunod yan. Yan po ang sinasabi ni Paul. Opo, para maintindihan lang po natin. Pero ito, kumuha ako ng ibang translation, ito, dun sa yung paragraph na yan, but I will not be mastered by anything. Alam na natin, hindi ba na sinabi ko na a man is a slave to whomever he has mastered, hindi ba? Ayan po, ang nakasulat sa Biblia, a man is a slave to whatever he has mastered. Ayan po. Ang sinasabi ni Paul dito, but I will not be mastered by anything. Hindi ako kuwan dyan. Kasi ang nilalakad niya ay yung masave ang mga tao. Yun lang po. Doon siya slave. Opo. Iniwan na niya ang kanyang mga kayamanan eh. Ang kanyang posisyon, ang kanyang pamilya. Iniwan na niya. Nagturo na lang siya. Yan ang ibig niyang sabihin dyan. But I will not be a master to anyone. Kung hindi, ang mamasterin niya, yung pagkumbinsi ng mga tao para maniwala kay Kristo. Ayan po Sa ibang verse o sa ibang translation, I will not give my freedom to any. Ito po ang mas matindi. Freedom na kasi ang tao po na save is freedom na yan o free na yan from the slavery of sin. Ayan po ang taong ligtas o ang taong save. They are no longer a slave to sin. Remember, po ang sabi ni Jesus Christ? Na pumunta ako dito o God has anointed me to set the captive free. Ang sabi niya, hindi ba? O ayan nga, hindi ba? Ay pero ngayon kung free ka na, ang sabi ni Paul, I will not give my freedom to any. Ayun na nga freedom ka na, tapos sasailalim ka pa sa batas. Hindi ba? Baka magkamali po kayo, ang
ang batas po walang kakayahan ibilanggo ang isang tao kung ang tao ay gumagawa ng mabuti. Yan po. The law has no effect to a righteous man. Yan po ang nakasulat. Walang epekto yan. O hindi siya kasama doon sa huhusgahan ng batas. Of course, kung mayroong mga, ayun nga, yung sinasabi ni Robin Hood Padilla at saka ni Bato, na ay hindi ba kanya magagamit yan, yung reward na yan, dahil yung mayaman uupa ng tao. Ayan nga kasi nga slave sila ng sin Oh, uupa sila ng tao kasi slave ng sin ang tao, papayag. Hindi ba? Pero dito, I will not give my freedom to any. Ang sabi ni Paul, hindi ako papayag dyan. Nagagamitin ako na mag-testify sa hindi totoo. Iyan po ang sinasabi yan. O papayag ako na alam kong mali yan ay gagawin ko. Ayan po. Ano ba yung sinasabi ko? Walang masisib po sa batas. Kaya nga isasang tabi yan Isasang tabi po yan. Sa katapusan po ng daigdig, sa wakas ng panahon, sa Judgment Day, hindi naman titignan kung nasunod mo yung mga batas hindi Ang titignan kung may faith ka. Ayan po. Ay bakit ngayon ay ang gustong ipaglaban ni Torion ay lupol ba yan o hindi? Ay kalukuhan yan. Kalukuhan yan Alam nyo na nanggahasa yan. Kaya nga nagtatago yan Hindi ba? At hindi lang dyan, pati dito sa Amerika yan kaya nga dito prinis ang asset yan And mind nyo, after a while, isisequester yan. Yung mga kayamanan ni Kibuloy dito sa Amerika at ibibigay doon sa mga complainant. Kasi hindi naman kukuha sa gobyerno yan Kung $1 million yan, ay ibabayad yan. Babayaran yan yung mga nag-complain. Kung may 100 yan, babayaran yan. Saan kukuha yan? Ay doon sa kayamanan ni Kibuloy. Hindi ba? At pag ayaw pa niya talagang humarap o ayaw niyang kunin, ay kukunin na yan ng gobyerno. Kaya mayaman ang gobyerno dito ang daming ganyan. Ina-abandon na lang, hindi ba? Abandonment yan hindi ba? Hindi mapakinabangan. Ay ayaw ng gobyerno yan na ang isang property hindi napakinabangan. Kukunin na ng gobyerno yan. At ibibigay na lang sa gobyerno. Pero of course, uunahin yung mga complainant. Ngayon ay example po, tinatanong ni Robin at Bato kung legal ba ang reward o pag-solicit ng reward. Ay, ang sabi ko lang dyan, ang masasabi ko dyan, nagtatanga-tanga lang yan. Alam nila yan. Nagagamit yung batas na yan, yung reward system na yan. Alam nila yan. At may mga example po tayo. Ayan nga si Dilima, hindi ba? Idiniin na nila ng idiniin dahil kumuha sila ng mga testigos na kaya nilang bayaran o papayag. Hindi ba? Ay pero nag-recant na. Kasi nga ang tao, pag malapit ng mamatay, after 6 years, after 7 years, o after 8 years, nag-recant na. Kasi nga ang tao haharap po sa Diyos yan Alam nila na mahihirapan sila. Lalo na kung namatay si Dilima na hindi sila nagsisi. O kaya nabulok nga sa bilangguan. Kasi ang sabi ni Kwan noon ang sabi ni Harry Roque, hindi ba? Mabubulok. Sa bilangguan si Dilima. Sa version po ng Pilipinas yun, Pero ang sinabi niya ay a lifetime daw na mabibilanggo si Dilima. Tingnan nyo yan. Hindi ba? Ayan po ang nagagawa po ng yung reward system na yan. Alam natin, naaabuso yan. Alam natin. Kaya lang, hindi madiritsa ng mga tao doon sa Senado Kung ako yun, didiritsahin ko si Robin Opo. Nagagamit po yan. Yung reward system na yan. Sa pang-aabuso. Yung batas na yan. Ay anong gagawin mo? Tatanggalin natin yan. Ay hindi pwede. Hindi tatanggalin yan. Kasi nga, iilan lang naman yan ng aabuso.
At sinasabi po ng Biblia, kasalanan yan o mali po yan. Na iniisip mo lang na aabusuhin ay tatanggalin mo na ang batas. Mali po yan. Nasa Biblia po yan. Iniisip mo lang na hindi gagawa ng mabuti yung isang tao, tapos yung mabuti na gagawin mo, hindi mo na gagawin, ay nagkakasala ka. Ayan po ang sabi ng Biblia. Oh. Ano ang gusto nila? Tanggalin yung reward. Ay ngayon, ay gusto nilang tanggalin ang reward. Oh. Dahil daw, baka maabuso. Ay hindi naman lahat ng tao ay pumapayag dyan. Hindi naman lahat ng tao o may kapangyarihan ay ginagamit yan. Hindi ba? Ganun po yan. Ngayon, sana ay may natutunan po tayo dito sa lawful ba itong ginagawa ni Tory? Lawful po yan kasi siya ang nasa authority. Lawful po yan. Ngayon, ang dapat pag-usapan yan, inaabuso ba niya? O ay matagal po na usapan yan. Pero para sa akin ay hindi niya inaabuso yan. Ang nag-aabuso pa ay yung mga tao ni Kibuloy dahil hinaharangan nila. Ayan po, hinaharangan nila. Pero palagay ko sa sophisticated na mga equipment, kahit naharangan nila yan, alam niyo po ang US, mayroong satellite dyan sa itaas na nakikita yung mga underground tunnel. Pwede nilang gamitin yan. At ngayon, ang sabi ni General Tory, mayroon silang machine na nakakapenetrate kung may tao dun sa loob ng kahit na simento yan, makapal na simento, nakikita kung may tao doon sa loob ng kwarto. Ayan po, hindi ba? O, ay unti-unti ay makakabisa din na yan, yung lugar na yan, at mahuhuli yan si Kibuloy. Ayan po. Ang pag-aralan po natin, beneficial ba yan? Ay beneficial nga kasi mahuhuli O, wag natin pag-usapan ang lawful ba yan na ginagawa ni Tory. Useless na pag-usapan yan. Ang dapat na tingnan natin yan, na nakasulat po sa Biblia, ay kung makapag-build up yan. O it is constructive. Ayan nga, constructive yan. Hindi ba? O, kasi maisasalang yung nagkasala, hindi ba? O, malilitis, hindi ba? O, constructive po yan. Ay kisa yan itatago, hindi ba? O magtatago, o ayaw humarap. Ay lalo lang siya nadidiin dyan kasi nga, plight is an indication of guilt. Hindi ba? O sige po, hanggang dito na lang po at panalangin ko po sa Panginoon bago ko mag-umpisa ay sana tayo ay patnubayan ng Panginoon at makakuha tayo ng wisdom na nanggagaling sa Kanya. At muli, mga kababayan, mga minamahal, ako po ay nagpapasalamat sa inyong panonood at salamat po sa inyong lahat. Salamat po.